Masarap po talaga. Nakaka-enjoy po na ngayong umaga na hinahanda natin ating sarili upang magpuri sa ating Panginoon, di po ba? Kaya tayo nandito ngayon ay mag-aalay tayo ng papuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Bakit ang hina? Amen po ba? Yeah. Dapat ganun. Dapat nag-enjoy tayo, di ba? Sabi sa Hebrews 13:15, di ba? Sabi, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Kapag nag-aalay po tayo ng mga papuri sa ating Diyos, nag-aalay din tayo ng sakripisyo sa ating Panginoon. Nagagalak ang ating Panginoon sa ganitong pagsamba natin sa Kanya. Kabilang na po sa sakripisyong maaari natin, may alay natin sa Kanya ay yung ating buong sarili. Isa po yun. Yung ating puso, di ba? Ang ating papuri sa salita at sa pag-awit. At maging ang ating generosity. Sigurado ako, marami na nais na magbigay sa ating Panginoon o kakayanang pinansyal sa pagsuporta sa ating iglesia. Ang mga ito po ay talagang nakapagbigay po papuri sa ating Diyos. Tandaan niyo po, we are here to praise God, di ba? Ibigay po natin sa ating Panginoon ang ating papuri at pasasalamat dahil Siya ang nagbigay na napakadakilang sakripisyo para sa ating lahat. Ang Kanyang anak na si Jesus, ang perpektong sakripisyo po. Let's give the very best of the fruit of our lips as sacrifice because He gave His Son, Jesus Christ, the perfect sacrifice. Inaanyayahan ko kayo lahat tumayo at awitin po natin ito para sa Kanya. Focus lang po tayo. Umawit tayo ng pagmamasa. Here
Maraming salamat sa pagmamahal nyo. O Diyos namin Ama, Ikaw po ang nagbigay sa amin kay Kristo, ang inyong anak na siyang buhay naming Diyos. Ikaw ang aming tagapaglikha, aming tagapayo, at aming gabay sa lahat na aspeto ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mong ito para sa amin. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakakita sa mga kahinaan namin. Patawarin niyo po kami. Salamat sa inyong pagpapatawad sa amin at pinupuri sa pagtutuwid sa aming mga mali. Nawa patuloy niyo po kami ilayo sa pagkakasala. Panginoon, Ikaw ang kasama namin sa lahat ng aming tagumpay sa buhay. Ikaw rin ang aming kasama maging sa kalungkutan, sakit at paghihirap. Salamat po at napakadakila ng pagmamahal mo sa amin at napakakatapat mo sa amin. Kayo po ay banal o Diyos at kayo po ang halimbawa at modelo namin kung paano kami dapat magpakabanal din. Pinupuri ka namin at sa pagbibigay sa amin ng iyong banal na Espiritu, nagpapasalamat kami sa gabay ng banal na to na kasama namin sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon, at kayo ang aming Diyos. Patuloy po namin inaalay ang aming buhay sa inyo. Purihin ang inyong pangalan magpakailanman. Amen. Sabi sa Matthew 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa inyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama ay nakakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang susunod po natin awitin natin ito bilang isang panalangin. Pray.
congregational prayer. Magandang umaga po. Pasensya na po, may kopya. Oh my God. Naalis ko lang yung kaba ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na meron kami ngayon. Upang ito ay patuloy na pagpulihan, pasalamatan sa mga ginagawa mo, at patuloy na gagawin pa sa buhay natin at ang bawat isa. Patawarin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, dahil hindi namin kayo inaalala. Sorry po sa maraming kausipan, hindi magandang gawa, at mga salitang hindi kaaya-aya sa inyo. Sabi po sa mga awit, 51, 10-15. Isang pusong tapat ang sa ating lipunin. Bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na Espiritu ay papagdariin. Ang galak na dulot ng iyong pagligtas, ibalik at ako ay gawin ng tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo po ako, tagapagligtas ko, at aking iyahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Manalangin po tayo. Panginoon, tinataas po namin sa inyong harapan lahat ng aming mga pangangailangan dito sa inyong iglesia. Hiling po namin sa inyo ang aming mga council at elders. Kayo ang patuloy na mamuna sa buhay nila. Naway bigyan po sila ng kaurungan at kaalaman sa kanilang mga desisyon upang lumagawa at umunggad pa ang iglesia. Alalahanin po ang mga gawain at makaantabay. Samahan mo sila, Ama, na laging lumipin sa inyo. Palakasin mo sila at pagpalain maging ang kanilang buong pamilya. Tinatatanong din namin ang aming mga ministry, leaders at workers ng aming iglesia. Kayo po ang maging sentro ng mga gawain, maitaas ang ngalan mo, at maging instrumento sa pagbabahagi ng mga salita niyo at ng pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng magagawa dito. Sa Doña Carmen, maging sa bata sa outreach, samahan niyo sila sa lahat ng pagkakataon. Dalangin din po namin ang mga may karamdaman. Panalangin namin ang mga magdalingan para kay Marlon na nawa ay dituloy ng kanyang mga bahagi ng paa at binti na hindi masyang maayos. Walang pakiramdam naman, hindi dumadala yung mga ayos sa dugo sa paa niya. Kayo po ang lumamot at maging doktor ng kanyang karamdaman. At kayo, Judy Perez, Panginoon, Mother Erika, patuloy sa kagalingan, pagbalik ng kanyang lakas at patuloy pag-sustain ng mga pangangailangan sa mga gamot, financial at provision para sa therapy na ginagawa para sa kanya. Salamat po sa inyo mga. Salamat po sa inyo at sa kanyang mga anak ko. Ganyan din kayo pa, maging malakas ang katawan, laban ang karamdaman at patuloy na patuloy na pag-inom ng gamot. Huwag masyadong isipin ang karamdaman upang maging sanhi para sa ibang sakit. Bless you po ang bawat isa, maiprovide ang kanilang mga pangangailangan. At sa mga mag-aaral, karunungan po, Ama, at gabay din sa kanilang lahat. Protection, pag-iingat din dahil sa maraming kabataan na nawawala muli sa iba't ibang lugar. Ganun din po sa aming misyonero, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga misyonero sa Eva Abad, Bergerana, Rizal Dorothy, Kuya Len, at Aki Hilda. Salamat sa pagbibigay sa kanila ng kalakasan ng mga karunungan, kasigaan, upang palagi makapagbahagi ng salita sa iba't ibang lugar at iba't ibang kaparaan. Salamat din po sa patuloy na gabay sa kanila at pag-iingat sa iba't ibang sitwasyon. Dahil po yun sa inyong katapatan na sila ay pag-ingatan at sasamahan sa lahat ng sandali. Patuloy din silang pagpalain ng malusog, malakas at masigla ang kanilang puso at isipan. Pagpalain din ang kanilang buong pamilya, magulang at mga
sa pangkaya. Palagi may pananakot at pag-iingot. Maiwasan ang mga kasakiman upang mabigyan ng buhay at pamamang isda na nangangailangan. Gayun din, dalangin din namin ang aming Pangulo at ang mga bibinete. Pag-ingatan at ituloy ang kanilang isip, maging maayos at maging matalino sa pag-ibig nila at ng iba pang mga nasa taas na posisyon. Kayo nawa maging pamunahin dahil nila ng pag-asa at ng pagkakain sa Panginoon. Gabayan nila sa kanilang maliligyan. Magawa ng paraan, patuloy na pagtaas ng mga bibig, umunlad pa ang inomiya, mabawasan ang kahirapan, at mabigyan ng tubunan ng magsasaka. Patuloy pa rin ng kapayapaan, pagmamahal, at pagkakaisa ng mga iba't ibang bansa na naglaban-laban. Kayo po ang makitan sa kanila. Bumubuti ng lahat at ang Panginoon. Ang lahat ng mga ito ay tinataas namin sa ngalan ng anak ng Jesus. Amen. Salamat po. Maraming salamat, Sweetheart. Napakagandang panalangin. Sa Psalm 103 verse 1 po, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bilang mga mananampalataya po ng Diyos, narapat na ituon po natin ang ating mga kaisipan sa ating Panginoon. Hindi lamang ngayong araw, kundi dapat lagi. Kasi kung minsan nakakalimutan na po natin, huwag tayong umasa sa sariling pagsisikap lang. Lagi natin, Lord, ito ba'y para sa akin? Huwag tayong magpadala sa mga sulsol ng kaaway na inaano niyo yung kino-compromise niyo. Huwag natin kalimutan na meron tayong isang Diyos na nagmamahal at nagpapakita ng kabutihan sa atin. Sa pag-awit po natin nito, ihandog natin ang ating pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos. Isip natin kung sino siya at lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Purihin natin ating Diyos na lubusan at ng may buong puso ko. Tumayo po tayong lahat at tumawin tayo para sa ating Panginoon.
Nawa tulungan niyo po kami na namnamin ang bawat araw na ito sa gitna ng aming abalang buhay. Hayaan ninyo pong maramdaman talaga namin ang inyong kabutihan sa lahat ng panahon ng buhay namin. Tulungan niyo kami na kilalanin kaagad ang inyong pagpapala sa inyong binubuhos sa amin. Kasama po dito ang inyong paggabay at protection sa amin. Tulungan ninyo kami na makinig ng mabuti sa inyong direksyon para sa amin. Tulungan niyo kami maging sensitibo sa inyong mga sagot at sa aming mga panalangin. Magalak naman kami kapag ang sagot niyo ay oo. Tulungan niyo kami na maunawaan ang mga dahilan kung ang sagot ninyo ay hindi. At bigyan niyo sana kami ng pasensya at karunungan kapag ang sagot niyo ay maghintay. Tulungan niyo po kaming lumakad ng tama ayon sa inyong turo at utos. Maraming salamat, Lord, sa lahat, sa pagmamahal niyo po. Lahat pong ito ay tinataas namin sa maliit pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. At ngayon po, tatawagin ko po. Pwede na po tayo magsiupo. Tawagin ko po ang ating mensahero ngayon, si Ken Caballero. Yung table. Thank you po, Tito Jan. Yung kulay mo. Maiksi. Wala akong converter para sa Wala eh. HDMI. Oo. Paano? Wala akong, yung ganitong kasi RGA, hindi pa makakaano. Try ko nun mo. Sige. Gusto mo ba Gawa ko ilang? ng paraan. Nakakabit pa yung VGA. Kailangan ng source. Kabitan mo yung source. Sige, sige. Hindi na detect. Ayaw ah. Ito. Thank you. HDMI na yan. Wala na eh. Dapat bumili ako ng ng HDMI. Yeah. Ayan, pasensya na po sa technical difficulties. Good morning po sa ating lahat. Pakibati niyo nga po yung katabi niyo. Good morning. Bigyan niyo rin po ng paalala yung katabi niyo. Walang tulugan.
Walang tulugan. Sige. Mukhang mahaba. Pag may nagre-remind kasi sa akin na, uy, wag mong habaan. Iba yung naaalala ko, yung haba lang yung naaalala ko. Pero muli, magandang umaga po sa atin lahat. Isa pong pribilehiyo na tumayo muli sa inyong harapan upang makapaghatid ng mensahe ng Panginoon. At sabihin niyo rin po sa katabi niyo na may sasabihin ng Panginoon sa inyo ngayon. Ayan. Kaya makinig po tayo, no? Okay, sa Panginoon. Yaman din lamang po na Agosto na, buwan ng wika. Tama po ba? Kaya mga pumasok na po, malamang magre-ready na yan para mag-celebrate ng buwan ng wika. Mga nagpa-practice ng sayaw, ng kanta, ng sabayang pagbigkas, kung nasa elementary at high school. Pero yaman din lamang po na pinag-uusapan po natin yung buwan ng wika. Tayong mga Pilipino po ay kilala bilang isang hospitable na mga tao. Tama po ba? Very friendly. No? At dahil nga po buwan ng wika, so gumamit tayo ng mga particular na salita na madalas po natin gamitin. Hindi po ba pag bumabati tayong mga foreigners, parang mabuhay. Okay, pag dumadating sila sa airport, okay, or dumadating ang ating mga bisita, no, binabati na sila mabuhay. Parang walang buhay. Tadya po ba kayo? Kaya ba sinasabing mabuhay para mabuhay tayo ngayong umagang ito? Sige po. At hindi po ba, pag may bisita tayo at kumakain tayo, sinasabi natin, kain. Kahit naman po yung intention natin na hindi talaga i-share yung pagkain natin. Hindi po ba? Okay, sinasabi lang natin siya as courtesy. Sabi natin, kain. Okay, bilang a sign of welcoming people po. At ito po ay nakagisnan na. I think sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, kapag may dumadating talagang bisita, diba, kain na. Okay, yun ang sinasabi po, no? Okay, pag dumadating at kumakain tayo, kahit saan po yata sa Pilipinas, kain na. Okay, kain tayo. Okay, isa po tong habit, okay, ng mga Pilipino. Kahit po sa ibang bansa, no? Kahit, okay, naninirahan na po sila sa ibang bansa, kung lumaki po sila sa Pilipinas, sinasabi pa rin nila sa mga bisita nila, let's eat, kain tayo, okay, bilang gesture po of welcome. Ngayon po, mayroon po akong binabasa, no, yung untitled po ng libro is Atomic Habits. At itong mga habits po, no, okay, pag pinag-isipan po natin, no, gusto natin ng good habits. And tayo mga Pilipino, yung courtesy natin sa paggamit ng po or opo, pagsabi ng kain, okay, or pag-welcome sa mga bisita, ay isang habit na po ng ating kultura. Pero tayo po bilang mga individual ay may sari-sariling habit. Ano po ba yung habit? Okay, habits are small decisions you make and actions you perform every day. At magbigyan ko lang po kayo ng emphasis, no? Small decisions you make and actions you perform every day. Okay. At tayo po mga bilang tao, we are creatures of habit. Kung ano po yung nakagisna na natin, yun po yung gusto nating laging ginagawa. Pansinin niyo po yung mga seating arrangement natin. Di ba? Sa totoo lang, ever since ata nung tinayo tong building na to, doon kami lagi nakaupo. Habit na. Okay, habit talaga. Okay, lagi po kami dyan, nakaupo, no? Okay, nakagisna na po natin, no? Pero ano po ba yung habit na nais ng Panginoon na i-develop sa bawat isa sa atin? At yun po ay ang habit ng prayer. Okay. Ngayon po, no, ito po yung ating, sabi sa inyo, maiksi lang eh. Okay. Kunyari, maiksi lang. Okay, kaya ko yan ng mga isang oras. Pero yung habit po, no, na nais ng Panginoon ay yung ating habit ng panalangit. At sabi po doon sa book, no, na Atomic Habits, para po gawin natin ng isang bagay ng patuloy, paulit-ulit, okay, dapat malaman po natin kung paano at bakit natin ito kailangan gawin. So, prayer of Christians, the how and the why. Sasagutin po natin yung tanong, how, with boldness. Pag inisip niyo po, no, parang may wrong grammar ata dyan. Bakit yung why with confidence? Kasi po kaugnay po talaga siya ng how. Okay? How do we pray? With boldness, bilang mananampalataya. And how do we pray with confidence? Malalaman natin yun sa pagsagot ng why. Ayan, kailangan ko lang ipaliwanag. Baka kasi yung mga grammar Nazi natin, mapansin na parang may iba.
sa paggamit po ng salita. Pero the how and the why, pareho pong sasagutin ng ating talata ngayong umaga. Sige, samahan niyo po ako sa maikling panalangin bago po tayo mag-umpisa. Panalangin po tayo. Panginoon, mabuti ka po. Salamat sa kagandahan po ng inyong kalooban sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa pagdadala sa amin dito sa lugar na ito upang magburi, magpasalamat sa inyo, manalangin ng sama-sama. At higit sa lahat, Panginoon, makinig ng inyong salita. Panginoon, panandalian niyo pong iwaksi ang kahit anong mga bagay na nasa aming isipan, mga problema, challenges sa buhay, at hayaan niyo po na sa oras na ito, kayo lamang po ang aming pakinggan. Panginoon, gamitin niyo po ako bilang inyong mouthpiece. Iwaksi niyo po kahit anong salita na hindi po manggagaling sa inyo sa aking bibig. At Panginoon, naway ang Espiritu mo ang sumaamin nang matuto po kami, Panginoon, galing sa inyong salita. Kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay at pakainin ng aming mga kaluluwa. Ito po dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen at amen. Ngayon po, bigyan ko na po kayo ng konting context. No? Dahil nga teacher ako, lagi na lang context. The Book of Luke po is written by Dr. Luke. Yun po yung kanyang profesyon. Kaya naman po mapapansin nyo, dahil nga po doktor siya nung unang panahon, yung detalye po niya ay marami. At siya din po ay travel companion ni Apostol Pablo. At kung titingnan po natin yung kabuuan pong tema ng buong Book of Luke, marami pong themes, no? But yung particular theme na nag-strike talaga for our passage is God's Messiah has come to His people, Israel, and with the promised inclusion of Gentiles, Jesus came to save the lost. Kung papansin niyo po, napaka-significant po nito sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng kalayaan, okay, para makabilang sa pamilya ng Diyos at makapanalangin sa Kanya. Kung titingnan po natin yung outline, mabilis lang pong rundown, no? Okay, prologue, infancy narrative, nung bata pa si Jesus, yung preparation for ministry, tapos nagministeryo po na, nag-upisa na po siya magministeryo, no? Yung ministry niya sa Galilee, kung saan mas malapit po siya sa kanyang kinalakhan, at magiging journey niya po papuntang Jerusalem. At nandun po, no, yung ating teksto na gagamitin ngayong umaga. Journey to Jerusalem. Mahabang journey po yan. Pag binasa po natin yung Gospels, may isip natin parang ilang chapters lang naman yan eh. Pero kung titingnan niyo po talaga sa historical narrative, matagal na panahon po yan. No, okay, magta-travel siya mula sa north to south. Then of course, yung magiging ministry niya sa Jerusalem, ang kanyang suffering, okay, at kamatayan, at eventually ang kanyang resurrection. Pero let's focus po dun sa journey to Jerusalem. No? Nabanggit ko na po, yung kanyang biyahe ay mula north to south. Para pong pag ang mga taga Quezon City pumupunta ng BGC, north to south po yan. Okay, medyo mahaba nga lang na biyahe dahil sa traffic sa panahon ngayon. Pero pag tinignan niyo po yung mapa po, malayo yan kasi nilalakad lang naman nila yan. Wala naman pong kotse ng panahon na yun, wala naman train, walang MRT. Medyo mahabang lakarin po yan. At siyempre, may mga stopovers po si Jesus. At sa kada stopover niya po, no, okay, meron po siyang mga katuroan na ibabahagi sa mga tao na nandun. Pag pinansin po natin yung talata din po natin, no, may parallel po siya sa account ni Matthew, sa Gospel, okay, of Matthew, kung saan nakikita, ito po yung famous na Sermon on the Mount. Okay. At meron pong malaking emphasis sa prayer. Makikita rin po dito yung example, okay, of Jesus in praying. Pero sa lahat po ng Gospels, okay, the Gospel of Luke, okay, has more teachings sa prayer than the other Gospels. At bakit po yun? Dahil nais po ni Luke na bigyan po ng emphasis yung kahalagahan po ng pananalangin. Kaya naman po, no, kaya yun pong ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. No? So, prayer of Christians, the how and the why, nabanggit ko kanina, para gawin po natin araw-araw, magsisimula tayo ng maliit, pero bago po ang lahat, dapat malaman natin paano dapat tayo manalangin at bakit tayo nananalangin. So mauna po tayo sa how, with boldness. No? Na-mention ko na po, no, yung the Lord's Prayer, ang ganda nga po si Tito Jan, pinakanta niya yung Our Father, no?
So pag tinignan niyo po yun, no, the Lord's Prayer, makikita rin po yan sa Luke chapter 11 verses 2 to 4, which is yung part po ng context po ng ating talata. Yung talata po natin 9 to 13. So sabi po ito sa Luke chapter 11 verses 2 to 4, and he said to them, "When you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation." At maganda po itong simula, sapagkat pag binasa niyo po yung account sa Matthew, at even sa Luke, magsisimula po ang bahagi ito, yung verse 1, and the disciples will ask Jesus how to pray. How should we pray? At itong bahaging ito, okay, na very, very familiar po sa ating lahat, provides us the content. Ano dapat ang laman ng ating panalangin? Okay, so pag tinignan niyo po yung kabuuan po ng teksto from chapter 1, verse 1 to 13, magsisimula po siya dito, the disciples asking how to pray, how should we pray, and sinimulan niya kung ano yung dapat naman ng ating panalangin. At maganda po itong model ng panalangin. Pero hindi po yan ang ating tatalakay ngayong umagang ito, no? Kasi pag tinalakay ko pa yan, malamang kulangin pa ang 1 oras, no, sa sermon na to. Pero titingnan natin kung paano, how po, no? Yaman din lamang po nakakabukas lang ng school year sa karamihan. Kami 3 weeks na po kami, no? 3 weeks na po in the school year. Pero ang nakakatawa po is kapag bumababa, kasi po ganito po, yung school po namin, 10 floors po yun. So, kung yung 10th floor, nandun na yung solar panels namin, tapos 7th floor, parang gym, kaya pababa po. Yung mga classroom mula 6th floor pababa. So, ang policy po ng DepEd is, yung nursery, kailangan nasa ground floor lagi. Nasa ground floor, hindi pwedeng nasa mataas na lugar. So, yung senior high school po, kung saan po ako naka-house, no? Kung ano po yung department ko, nasa kataas-taasan po kami, no? So hindi namin alam nangyayari sa baba. So, pag bumababa po ako para pumunta sa admin office, nakikita yung mga bata, mga sisigawan, nag-iiyakan, nagtatawanan, naglalaro, no? At nakakatawa dahil walang filter. Kung anong nakikita nila, yun na yung sasabihin nila. Okay, sabi nila sa "Why are you so fat?" Gaganyan yan. Sabi ko, "Hello." Okay, di ba parang, bakit? Pag sinabihan ka ng bata na mataba, sabi ko, "Oh, naku, hirap to ah." Parang kung matanda magsasabi sa'yo, magagalit ka, di ba? Pero pag bata, wala yang keme. Sasabihin niya ng diretso yan, taba mo naman. Okay, naalala niyo po ba to? Itong last year po to eh. Last year or last 2 years ago, tawan-tawa talaga ako dyan, yung batang ini-interview. Sabi sa kanya ng reporter, "Excited ka ba pumasok?" Ito na yung mukha niya. Ganyan lang. No? Okay, maaga ka ba? Ganyan lang din yung mukha niya. No? Nonchalant. Okay, hindi nagbabago yung mukha. Tapos napaka-expressive yung bandang huli. No? Nakita-kita mo sa mukha niya na ayaw niya dun. Ayaw niya. Kasi ganyan po yung mga bata, ano? Okay, dire-diretso lang, walang preno pag nagsasalita. Pero, ang kagandahan po nito, no? Okay, nais ng Panginoon na kapag tayo po ay nananalangin, parang bata, with boldness. Diba? With boldness. How do we pray? With boldness. Sabi dito sa verse 9 to 10, "And I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, it will be open." Culture po sa mga Pilipino, mahiyain. No? O hindi po tayo diretsong tao. No? Pag may kailangan tayo, kasi parang ganito muna eh. Okay, papaikot-ikotin mo natin hanggang sabihin natin yung punto natin. Pero pag nakakausap po kayo ng Amerikano, for example, diretso lang po yan, straightforward. Kung ano yung kailangan, yun na yun. Pero tayo mga Pilipino, dahan-dahan pa tayo, no? Nahihiya pa tayo. Okay, parte po yun ng ating kultura. Pero pag nananalangin po, hindi na po kailangan lumigoy-ligoy pa. No? Kailangan diretso na po, with boldness. No? Pag tinignan po natin yung Lord's Prayer, di ba? Ang ganda po, kasi yung content kung anong dapat lamanin ng ating panalangin ay nandun na.
Pero pag tinignan po natin yung kasunod, kung paano po dapat manalangin, may parabola muna ang Panginoon. May parable. Hindi po siya entitled, nakakatawa nga dito kasi dalawang parables po to, may iksi lang, pero pag sinabi niyong parable, hindi naman kailangan mahabang storya, pero this is a story na kailangan po para lang maipunto kung anong gustong sabihin ng Panginoong Jesus. Dito sa verses 5 to 8, sabi niya dito, after ng Lord's Prayer, and He said to them, which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, and for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. Ang ganda po no, pag tiningnan nyo po, no, okay, ang ginagamit ko po ay ESV, sorry, kasi ganyan sa seminary, okay, ESV yung kailangan na gamitin. Pansinin nyo po yung method ng Panginoong Hesus no, sa paggamit po ng parable, no? Contrast. Sabi niya, di ba? Okay, which of you who has a friend will go to him in midnight? Di ba parang, nga naman, no, mangi-istorbo ka ng kaibigan sa pangangailangan mo. Pero at the same time, yung contrast is, yung magiging sagot ng kaibigan. Di ba, ordinarily po, no, yung natural response po natin, imagine niyo po, may kumatok sa bahay ninyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, nangangailangan lang ng tinapay. No? Nagugutom. No? Medyo kailangan ng midnight snack ata, no? Medyo walang laman daw ang ref. Kaya kailangan kakatok sa bahay. No? Baka naman, meron kang tinapay dyan, no? Nagugutom na kami. Tapos may bisita pa ako, wala akong mapakain eh. 'Di ba? Ano kayo po? Kung ako po yun, mainis ako. Sarap-sarap ng tulog ko eh, inistorbo niyo ako. No. Nakakatawa po, no? Pero 'di ba, ayaw natin na alipungatan. Tama po ba? Ano po pakiramdam niyo kapag naalipungatan po kayo? 'Di ba hindi magandang pakiramdam 'yan? Tapos sa mapa nito, may kailangan pa sa iyo. 'Di ba? So, ang ganda po ng gamit ng contrast ng Panginoong Hesus. Kasi pareho po, no? 'Di ba tayo, may hiya tayong kumatok. Okay, pero ito, medyo may sorry for the term, medyo walang hiya din eh. 'Di ba? Kasi talagang desperado. Pero imagine niyo po, ito po yung imagery. Ito po yung image na ginamit ng Panginoon para sabihin kung paano po dapat tayo manalangin. 'Di ba isipin natin, ang kulit naman ito. Nangungulit na naman 'to. May kailangan na naman 'to. Okay, ganyan po ang nais ng Panginoon. We should pray with boldness. Ano po ba yung meaning ng salitang boldness? Sabi po ni Merriam-Webster, boldness is fearless before danger, showing or requiring a fearless, daring spirit, assured, confident. No, parang talagang walang alinlangan. Sa salitang kolokyal, walang keme. At meron pa isang salita, no, persistence, kasi medyo synonymous po, no? To go on resolutely or stubbornly in spite of opposition, importunity, or warning. To be insistent in the repetition or pressing of an utterance. Ito nga, 'di ba, sa salitang Pilipino, kulit. kukulitin ka. 'Di ba ganyan po ang mga bata, makulit. Okay, paulit-ulit ang tanong. Okay, pero ganyan po nais ng Panginoon. Tingnan niyo po, tatlong version po yung tinignan ko lang para lang to be sure na tama yung interpretation ko. Okay, nung portion na yan. Yet because of this impudence sa ESV, sa New International Version, because of your shameless audacity, shameless na, no? Ito na talaga yun, literal na walang hiya, no? At sa NLT, shameless persistence. Tuloy-tuloy. 'Di ba? Wala nang hiya-hiya. Ganyan po nais ng Panginoon na manalangin tayo sa Kanya.
Ganyan po ba tayo manalangin sa Kanya? O naaalala lang nating manalangin kapag desperado na tayo? Pero sabi po dito, no, yung emphasis niya, I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, it will be open. Pero, tandaan din po natin sa istoryang yun, sa parable na yun, kaibigan, yung kinatokan po, no? May relasyon. Hindi mo po gagawin yun, yung mangulit, sa hindi mo kakilala. Hindi po ba? No? Try nyo po. Pwede naman subukan sa hindi nyo maglalala na kayong kumatok dyan, no? Kailangan ko ng alas 12 ng gabi. Baka ano, no? O kaya, baka may pamalong dala yung nalabas, ano? O kaya bato. Kasi, di ba? Hindi mo po ito gagawin sa hindi mo kakilala. Kaya naman po, tandaan po natin, ang panalangin po ay isang pribilehyo na meron tayo kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Na maaari tayong lumapit sa Kanya with boldness, no? Sabi niya, ask. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Ang ganda-ganda lang po nun, no? Kaya, di ba, tandaan po natin, kailangan po may relasyon. Kapag tayo po ay mananalangin with boldness, or if we are to pray bold prayers at that, we need to have a proper, intimate relationship with God. Kailangan close. Kailangan close kayo. Hindi mo naman, di ba po, yung ganitong sitwasyon kung saan hihingi ka po ng tulong sa isang tao, hindi ka po lalapit sa hindi mo ka-close. Kahit kakilala mo pa yan. Lagyan na po ng konting context. Hindi po ba pag nangungutang tayo? Hindi po ba? Isang pinakamalapit mong kaibigan ka mangungutang. Okay, at hiyang-hiya ka pa, lalapit ka pa. Pwede bang, ako pag nakakalimutan ako ng pera sa wallet, o kaya walang laman Gcash ko, sabi ko sa kaibigan, friend, ano? Sabi niya, bakit? Baka naman may Gcash ka, pahiram muna. Okay? Pero hindi ko yan gagawin sa hindi ko kakilala. O kahit kakilala ko, pero hindi ko ka-close. Hindi po ba? Kaya po, dito pinapakita ang napakahalagang aspeto po ng panalangin, ang relasyon natin sa Panginoon, at hindi basta relasyon, ang close relationship natin with God. Kasi sabi po doon, no? Ask, seek, knock, lahat po yan present doon sa narrative, no? Yung tao po, yung kaibigan po, na pumunta doon sa bahay, malamang naghanap na siya, nag-seek na siya. Ngayon, gumatok na siya. Okay, nagtanong na siya, meron ka ba? No? Lahat po yung present sa parable. Pero ang ganda nga po, dahil nga contrast to, di ba sabi niya, di ba hindi naman ganito eh. Kahit ganun ang sitwasyon, dahil sa kakulitan nitong taong to, babangon yung kaibigan niya para bigyan siya. What more ang Panginoon? What more po ang Panginoon? May mga bagay po tayo sa buhay na wala sa atin sapagkat hindi po tayo nag-ask sa Panginoon. And we don't seek, we don't knock. We have access towards God, but we don't use it. Parang ganito po yun, no? Parang sa cellphone po, parang may number ka ni Lord, pero hindi mo tinatawagan o tinitext. Pero meron ka. Pero hindi mo ginagamit. So, kung tayo po ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo, huwag po tayong mahiya. Lumapit po tayo sa Kanya. Bigyan ko po kayo ng napakagandang ehemplo, no, bilang pagtatapos nitong bahaging ito. Yung prayer po ni Hezekiah sa 2 Kings chapter 20 verses 1 to 3. At ganun din po, no, same yung laman sa Isaiah chapter 38 verses 1 to 3. Sabi po doon, in those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die."
you shall not recover. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with the whole heart, and I have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Ang ganda lang po nito, dahil ang konteksto po nito ay si Hezekiah ay isa sa kakaunting mga hari ng Juda na malapit sa Panginoon. At siya ay walang keme-kemeng nanalangin. Diba? Nanalangin siya sa Panginoon. Pero pansinin niyo po, no? Walang very specific na sabi niya, no? Just Lord, please, remember. No? Parang nga nanunumbat sa Panginoon, di ba? I've been faithful to you. I've walked, before you with a whole heart. And I've done what is that, in your sight. Parang nanunumbat. Pero, hindi po ba ang meron lang audacity na magsabi ng ganito sa Panginoon ay yung close sa Kanya. Hindi ka naman i-call out ng kaibigan mo na pag kunyari may nagsabi sa akin na hindi ko kilala na, oy, ito dapat gawin mo. Bakit kita papakinggan? Wala naman tayong relasyon. So ito po, makikita niyo po, no? Si Hezekiah, no? In his heart of hearts, he was very close to God. And he prayed. And we know that God will respond. God will respond accordingly. Yun ang maganda po dito. Pero let's leave it up to that po. Makikita po natin dito, no? He prayed a very intimate prayer. He cried out to God. God heard him. Because he dared to pray a bold prayer. Tandaan po natin, hindi po nangangahulugan na lahat po ng panalangin na sabi, ay, pag umiyak lang ako sa Panginoon, at maging honest ako sa Kanya, nasasagutin niya lahat ng aking panalangin. Hindi po ganun. Doesn't mean pa that all prayers will be answered according to how we want it to be answered. Tandaan po natin yun na hindi po lahat, ito po dapat natin tandaan. Una po, lahat po ng panalangin ay sinasagot ng Panginoon. Amen po ba? Pero hindi po naaayon sa kagustuhan natin. Ulitin ko po para malinaw. Lahat po ng panalangin sinasagot ng Panginoon. Hindi nga lang sa paraan na gusto natin. Amen po ba? But in our close relation with God, we pray and understand. Kung tayo malapit sa Kanya, naiintindihan natin. Nasasagot siya na naaayon sa kagandahan po ng kalooban niya at sa kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Amen po ba? Kaya naman po, no? Why not still? Let's pray bold prayers towards God. Tumako na po tayo sa reflection. Kamusta po? Ito po yung pagbulay-bulayan natin. No? Kamusta po ang ating buhay panalangin? How is our prayer life? At kaugnay po niyan, kamusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Pangatlo po, ano pong mga panalangin ang nailapit at nilalapit natin sa Kanya na tayo po ay naging bold and persistent? Tandaan po natin, and I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Dumako na po tayo sa ikalawang katotohanan na ating po tinitingnan. No? The why. We should pray boldly and with confidence. Ito po, pagtapasin niyo po, no, classroom po, alam niyo naman yung mga example ko, pang teacher talaga lagi. Alam niyo po ba yan? Nakikita niyo po, no? Ano po kaya yan, no? Yan, recitation. Yan yung kinakatakutan ng mga estudyante ko. Graded recitation, no? Pero ito, dito nakikita mo po, no? Tuloy-tuloy po yung pagre-recite ng mga bata, no? Pag nagre-recite po ang bata, hindi lang naman yung sagot yung gusto kong makita sa bata, kundi gusto ko rin po, no, kasama na po to sa pedagogy or yung kung paano po dapat magturo, pamaraan po ng pagtuturo, no? Kasama na po dun ay yung pagbi-build up ng confidence sa mga bata sa pagsagot. No, kung alam mo yung totoo, alam mo yung tamang sagot, pwede kang magtaas ng kamay at mag-recite.
At mahalagang bahagi po is yung confidence. Nakakatawa nga po yan eh. Minsan nga po, may mga estudyante ako, sa sobrang confident nila, kahit mali yung sagot nila, parang tama. Di ba? Hindi, sir. Okay, ito yung tamang sagot. Parang iba. Okay, may ganun eh, nasobrahan naman sa confidence. Pero, mahalaga pong aspeto po ng komunikasyon or communication is yung confidence. Alam niyo po kapag nagsasalita ay hindi confident, medyo parang kinakain niya yung salita niya. Tama po ba? Kaya naman po, no, okay, in praying, okay, if prayer is communicating with God, we ought to be confident in praying boldly. Pero dapat may pinanggagalingan po yun. May source po yung confidence natin, okay, as we pray towards God. Sabi po sa Luke chapter 11 verses 11 to 13, okay, at dito po natin makikita kung saan po manggagaling or nanggagaling dapat ang ating confidence. Sabi po dito sa verse 11, "What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" Ang ganda po nun, no? Yung teaching method po ni Jesus using the parable in this instance is yung appeal niya sa humanity natin. Okay? Empathy. Kayo nga eh, di ba? Kung kayo po ay magulang, you are a parent, may it be of human parents or fur parents, no? Di ba? Kung anong gusto ng anak mo, ibibigay mo. Ang ginamit po dito, fish and egg, no? Mahal po kasi karne. kahit ngayon, mahal po yung karne, ano? Okay, pero fish and egg, common commodity po yan. Diba, na okay, binibigay sa mga bata, pinapakain sa mga bata for protein, for nutrition. Pero tingnan niyo po, no? Okay, hindi ba kayo nga na makasalanan, mga taong makasalanan, kaya niyong bigyan yung anak ninyo, okay, ng gusto nila, ng pangangailangan nila? What more ang Panginoon? Pero ang maganda po dito, tandaan po natin, no? Kung pwedeng magbigay, pwede rin mag-restrain. Okay, ulitin ko po kung pwede magbigay, pwede din mag-restrain. Kasi yun po yung gamit po nung, di ba? Ang comparison po, fish, okay, serpent, di ba? Egg, scorpion. Meaning, para maganda para sa bata, ibibigay. Pero pag hindi, i-withhold. Ganon po ang Panginoon sa atin. At dito po ang source ng ating confidence. The very character of God. Kasi, di ba, how much more will the Heavenly Father give? When we pray bold prayers po, ang confidence natin ay dapat nanggagaling kung sino ang Panginoon. He is a God who is loving. He is a God of merciful. He is a God who is gracious, powerful, faithful, good. Lahat po yan, etc. Diyan po dapat nanggagaling ang confidence natin kapag tayo ay nananalangin. Hindi ba yung nagbabaka sakali lang tayo na, sana sagot, baka naman, Lord, okay, sagutin mo itong panalangin. Hindi. Sasagot ng Panginoon dahil ito siya lahat eh. Dapat ganyan po tayo manalangin with confidence dahil alam natin kung kanino tayo nananalangin. Sabi nga po ni Max Lucado, pag Filipino, Lucado, pag Amerikano, Lucado. Okay. Sige. Max Lucado. Our prayers may be awkward, our attempts may be feeble, but since the power of prayer is in the one who hears it and not in the one who says it, our prayers do make a difference. Ang ganda-ganda po nito, no? Okay, the power of prayer is in the one. Pwede ko po dagdagan po natin to, no? Okay, sorry Max Lucado, dagdagan ko na ng konti. The power of prayer is in the one who hears and answers prayer, not the one who says it. Diyan po nakapatong yung confidence na meron tayo kapag nananalangin. Na alam natin na dinidinig tayo ng Panginoon dahil may relasyon tayo sa Kanya. At pangalawa po, dahil sasagot po siya nang aayon
sa mabuting kalooban niya. Ngayon po, no, naalala ko lang to dahil lagi pong ang dami nagre-request. Parang ako na nga yung representative ng admin sa 6th floor. Pag may nanghihiram ng room or ng any facilities sa 6th floor, kasi pag pumunta ko sa school po namin, sa 6th floor namin, may lecture hall, may computer lab, tapos may student lounge. So may marami po kaming facilities. Pag may gustong gumamit nun from another department or ng estudyante, kailangan po magpaalam muna sa department namin. Ako yung pinapaharap lagi na supervisor. Sabi, ikaw na yan. Tinuturo na lang ako. Check with Mr. Caballero if it's free or if it's okay, we can use it. Ganyan po yung mga estudyante. So, pag sabi ko, sige, okay, approve na yan. Ipagpaalam mo na yan, papayagan na yan. Diba? Yung bata, o kung sino man yung nanghihiram ng ano, okay na to, papayagan na to. Kasi pinayagan na ni Mr. Caballero eh. So, oo na rin yung nasa baba, no? Kasi meron ng pirma. Okay, yung request, more or less. Ganyan din po sa panalangin. Kaya nga po, pag nananalangin tayo, we end it with this phrase, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. That is where our confidence stems from. The very character of God embodied in our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Luke 11, verses 11 to 13, "What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion?" Irony po yan. Okay, yung teaching method dyan is irony. Okay, maganda po to dahil dapat din po natin tandaan. Ang sagot po ng Panginoon is either He gives or He withholds. Kahit sino mabuting magulang, pwedeng mag-withhold sa anak nila kung hindi ito makakabuti sa kanila. Katulad po kunyari yung gadget. Yan, usong-uso po yan sa school eh, no? Issue yan ngayon sa panahon na to, no? Okay. Yung isa kong co-teacher kasi yung anak niya, okay, mahilig mag-cellphone. Pero may oras. Isang oras lang. Ito lang Okay, isang oras lang. Yung kaibigan ko naman na kaya nung isa sa mga college best friend ko, yung anak niya, tuwing Saturday lang pwede gumamit ng cellphone. So may restraint. Okay, kasi nga, makikita po natin, dapat ang magulang, ganun. Kung pangangailangan na anak, ibibigay. Pero pag nakikita niyang hindi na nakakabuti, nire-restrain or dinideny. Ganyan din po ang Panginoon. Okay, tandaan po natin yun. We can, put our confidence in God as we pray because He knows what's best for us. Madalas po kasi minsan, sa tingin niyo po, pag hindi sinasagot ang panalangin niyo, baka naman yung gusto niyo lang yung masunod. Hindi yung kagustuhan po ng Panginoon. Tama po ba? Madalas ganyan po tayo. Kahit ako minsan yung kagustuhan ko yung gusto ko masunod Okay, hindi yung kagustuhan ng Lord. Kaya naman po, no, dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Pero higit po dyan, nais ng Panginoon na sa ating pananalangin sa Kanya, makita rin ang ating paglago sa Kanya. Sabi po dun, no, how much more will the Heavenly Father give? Hindi po siya tumigil dun. Give the Holy Spirit to those who ask Him. Tandaan po natin, no, in our conversion, nang ating tanggapin po ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, instantaneously po, ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Amen po ba? Pero bakit hihilingin ba natin yung Holy Spirit? Okay, hindi po, yun yung ibig pakahulugan ng Panginoon dyan. Dito po, mapakita ng maturity po ng ating relasyon sa Kanya. God wants us to desire the Holy Spirit's presence in our lives. That we will, according to the Apostle Paul, walk in the Spirit. Kasi pwede naman talaga tayo mamuhay bilang Kristiyano na nandyan lang, nasa isang tabi lang yung banal na Espiritu, pero namumuhay tayo na ayon sa ating kagustuhan. But what God desires is that the Holy Spirit's presence will be showcased in our own lives na nagpapakita po ng malalim na relasyon sa Kanya.
Di pa po napakaganda po nun. Ako kahit ako hanggang ngayon, desire ko yan. No? I'm sure the Holy Spirit is within me. Okay. Pero maraming instance na hindi ko nakikita yung presensya niya sapagkat sarili ko ang aking sinusunod, hindi ang Panginoon. Pero this is what God desires us to have. That we ask God's presence through His Holy Spirit be with us. Bakit po? Okay, ito po ang isa sa kapakinabangan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi po sa Romans 8 verse 26, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Hindi po ba ang ganda? Grabe po itong katotohanan na to. Na nasa atin ang banal na Espiritu, at siya po ang tumutulong sa atin manalangin. Nakita po yung relationship no, sa prayer. Completing the triune God in this aspect of prayer. We have God the Father who hears our prayer. We have Jesus who allows us to pray with confidence because He has brought us back to God. And the Holy Spirit who intercedes for us. Napakagandang katotohanan po nito. Hindi po maliit na bagay ang panalangin. Huwag niyo pong isipin na ipag-pray mo lang yan. Hindi ganun. Ipag-pray yan. Dahil importanteng gawain po ang panalangin. Jesus example po, makikita po natin yan. Sa Matthew chapter 26 verse 39, sabi po doon, very very familiar po tayo. In the Garden of Gethsemane, sabi po niya dito, and going a little farther, He fell on His face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Grabe po yun. Napabigat na statement po nun. No? Kaya naman po nun, at dahil natutunan ko rin po ito, no, long ago, sa seminary, yung subject niya is spiritual formation. Kuya Lem, nag-spiritual formation ka rin na class, no? So, isa sa mga lessons doon is yung when we pray, we add that if it's your will. Okay, we pray just like Jesus. Kasi minsan pag nananalangin tayo, dire-diretso nga, with confidence, with boldness, pero nalilimutan natin na isurrender sa Panginoon ang bagay na ating pinapanalangin. Kaya kunyari po, nananalangin tayo sa may sakit. Magandang habit po na i-practice ay pagalingin po siya na naaayon po sa inyong kalooban. Kasi minsan baka pinag-pray mo tapos namatay. Paano na yan? Hindi ba? Paano natin, di ba? Paano mo sasagutin yung pinag-pray mo naman Pero dapat naaayon sa kalooban ng Panginoon. Just like Jesus. Makikita po natin dito sa example po ni Jesus, His full trust and confidence in God, no matter what the outcome would be. Kaya nga di ba yung salita dyan, nevertheless, not my will, but your will. Ito yung kagustuhan ko, Panginoon, take this cup away from me, but, not as I will, but yours be done. This is how we should pray. Reflection na po. Anong klase ng mga panalangin ang ating sinasabi sa Panginoon? Baka parang po kayong mga estudyante ko, no? Sir, we pray 3 times a day. Breakfast, lunch, dinner. We thank you for the food, Lord. Pero ano po ba? Okay.
Ang mga klase ng panalangin na ating pinapanalangin sa Panginoon. Atin buong bang pinagkakatiwala sa Diyos ang ating mga pinapanalangin at ang tugon niya rito? Lumalapit po ba tayo sa Diyos ng may confidence dahil kilala natin siya ng malalim? Bakit? Tandaan po natin, the power of prayer is in the one who hears it and not the one who says it. Ulitin ko po, the power of prayer is in the one who hears it and not in the one who says it. Oh, 11 o'clock na. Pa-ending na ako, tapos na ako. Okay. Pero naway natuto po tayo. Ito po yung ating maikling outline. At naway nakita niyo po yung kasagutan sa mga tanong na ito. Okay. The prayer of Christians, the how and the why. How? With boldness. Why? We have confidence to pray bold prayers because of Jesus. Because of Jesus. At hayaan niyo po na iwan ko po sa inyo ang huling salitang ito from a philosopher. Kasi philosophy teacher po ako eh. From a philosopher, a Christian philosopher in the name of Soren Kierkegaard. Sabi niya dito, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. At hindi po ba yan ang nais ng Panginoon sa atin? Nakikita natin sa pananalangin natin, yung relationship. We can boldly pray to Him if we have a relationship with Him, and God desires for us to pray with confidence because we are growing deeper in our relationship and trust in Him. Ulitin ko po, panghuli na. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat po sa kalayaan at pribilehiyo na meron po kami na lumapit sa trono ng inyong biyaya. Panginoon, hindi po kami deserving, and yet, maaari kaming dumulog sa iyo, maaari kaming lumapit sa iyo dahil po sa tapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat sa pagpapaalala sa amin that we can pray bold prayers because we have a relationship with you. And Father, the reason that we can approach you with confidence is because of you. Father, help us to pray in accordance to your will. Help us to pray just like Jesus. At nawa, Panginoon, itong maliit na bagay na ito ay maalala namin at gawin naming habit ang manalangin po para hindi lamang sa aming sarili, kundi para po sa iba. Help us to develop a habit of prayer. Panginoon, samahan niyo po kami at huwag niyo hayaan ang inyong salita ay maging void. Kundi ito ay bumalik sa inyo na may application sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat mensahe pinarating niya sa atin, Lord. Di ba? Ano yung sabi? When we pray with boldness and confidence. Diba? So, God knows what is best for us. Privileo na manalangin sa Kanya. Kung willing, Lord, if He says yes, bibigay mo po yan. If He says no, maraming salamat pa rin, Lord. If He says wait, thank you pa rin, Panginoon. Kung sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, sigurado po yun.
Ang currency offering po natin through online banking is 120,450. Ang ating pong currency offering through offering bank is 51,645. Meron po tayong social concern offering na pinapainom po natin sa DC1 sa monthly po ba? 1,700. And interest income po from bulk deposit doon sa ating deposit sa passbook, 30 pesos and 78 centavos. Ayan. Ang total po niya as of July 2024 is 173,825.78. Salamat sa Panginoon sa blessing sa mga pamilya na talagang naging faithful sa pagbibigay sa pagbabalik loob sa Panginoon kaloob. The next po ang ating general fund ng ating simbahan. Ayan. So nakikita niyo po, ang total tithes and offering po sa sinasabi ko kanina, 173,825.78. Ang ating po allocated funds, yung mga monthly na binibigay natin dun sa mga bagay na pinupondohan ng ating simbahan, 64,716.45. So yung allocated funds po, usually tinatakay po natin every congregational meeting. Meron po yung breakdown. And then actual disbursement, forecast disbursement book po, last July 2024, 57,780.12. Ending balance po natin, less po ng mga expenses, and then yung ating allocated funds is 51,329.21. Now, meron po tayong dinadagdag dyan every month na assistance contributions ni Ate Sita na 360 kasi usually po, nagbubuo po kami ng bayad. So, pinabalik po namin sa funds yung pinubuo po namin quarterly. So, ang total po ng exist natin is 51,689.21 plus ending balance po natin last month, which is June 2024, na 333,914.03. Ang ating pong balance, ending balance this month of July 2025
Ayan. Yan po yung mga nag-graduate natin ng mga estudyante last year. Meron po parang hindi kasama dyan. Siguro hindi nagsabit ng picture. Di ba? Hindi nagsabit yun. Okay, pero patawagin na lang po natin sila. Ang deacons po, ang council po ay naghanda ng parang napkin para sa kanila. So tawagin na natin, palapakan natin si Kingston. Ayan, tawagin po siya. Ako po. Yung sa ano, grade 12? Senior high, grade 12. Yes. Next, Mary Grace Gardes. And then, si Elizabeth. Ano ba? Ate Hilda. Actually, sinama namin si Ate Hilda, pero wala. Okay. And then si Hannah. Wala si Hannah. So, ito, ito po yung mga demons para po ibigay yung aming simple gift para sa kanila. Ayan. Oh, so yung mga iba na wala, abot na lang. Okay, so tawagin ko po si Chairman MJ para panalangin. So, ang leaders po pwede po mag-stay para panalangin yung ating mga graduates. Ginagaling po sa tao, nakapasarap na dati. Well, blessing ito sa ating Panginoon. So, yung source ng ating karunungan, ating mga talento. And, sige, pwede po tayo magsitayo lahat. At ipanalangin po natin ang ating mga nagtapos sa taong ito. No? Sige, manalangin po tayo. Lord, our Heavenly Father, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong katapatan at sa mga estudyante ito na nagsipagtapos. Kinikilala po namin na ang kalakasan, karunungan, probisyon at pag-iingat na kanilang natamo ay nagmumula lamang sa iyo. Wala na pong iba. It is by your grace alone na nakamtan nila ang mga bagay na ito. Patuloy po namin silang pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw po ang gumabay, magbigay ng karunungan sa kanilang panibagong yugto sa kanilang mga buhay. Lord, may you fill them with boldness, wisdom, and confidence katulad ng sinasabi mo sa amin kanina po sa panalangin, Lord God, that we will be able to do things according to your purpose. May your plan their feet firmly on the path you have set before them. And Lord, we pray na itong mga nagsipagtapos na to, Lord God, may go forth as light in this world. May you shine their lives, Lord God, yung sa katotohanan ng iyong gospel, ng iyong salita, Panginoon, kung saan mo sila dadalhin. Lord, may you guard their hearts, Lord God, and minds in Christ Jesus. May you keep them rooted and guarded in your word of truth. Lord, we thank you dahil binigyan mo sila ng incredible gifts and talents na binigay mo sa kanila. And may we use them, Lord God, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagtatrabaho, Lord God. And Lord, pray for them that you use their lives, Lord God, as a blessing to other people, as you bless their lives for you, Lord God, sa kanilang mga gawain. Bless their lives, Lord God. And Lord, we commit their lives into your hands. Lord, may you direct their path and lead them into a marvelous plan that you have given them and prepare for them to walk in. Lord, we pray all of this in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Makakaupo lang po tayo. Maraming congratulations sa mga nag-graduate ko. At ngayon ay announcements. So, i-flash po ni John Paul.
May online prayer meeting po tayo na sa 7 p.m. ng August 21 sa Wednesday po. At ito ang facilitator po natin ay si Laila, yung kanina nag-announce po sa rights natin. Sumunod po sa next Sunday, 9:30 a.m., ang worship leader po natin ay si Nika. At ang preacher po namin, ano po, si Janina Malinis. At ang text niya po nasa Hebrews 11 and exemplars of faith. Sunod? Yan. Meron pong outdoor youth hangout ang gagawin ng mga kabataan sa August 25 sa UP Diliman Operation. 3:30 nangyayang lahat ng mga youth na lahat po imbitado dito sa outdoor youth hangout. Okay? 3:30 po ha? Okay. Susunod, ang Annual Praise and Worship Ministry Team Meeting. Importante po ito. Gagawin po sa September 1, Linggo, 1 to 5 p.m. May lunch po ito. So, after po ng service, meron po tayo meeting ang worship ministry team. Okay? Next. Yan, birthday. Yan. Sige. August 21, si Emir Tumanon. Bong. Di ba? Si Bong. Bong Tumanon. I-greet na lang po natin siya sa chat natin. At saka si Jenny. Sa magkatamang kasama pala. August 31. Dual. Ang asawa. And, so meron pa ba? Yan. So, meron pa tayong mga bisita ngayon? Tan? Gusto ko ay welcome ang bisita sa Pilipinas kasama ko na sa prayer walk namin. Siya po ang bigatin namin presidente sa Pilipinas. Si Gina Jason. Kaya ito po ay matayo kami pa sa trabaho sa Pilipinas. Maraming salamat. Aton, ito dito. Ano na? Magsitayo po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa mensahe mo sa amin. Nawa Panginoon Diyos, ito namin po namin, Panginoon Diyos. Nawa Panginoon Diyos, isang buhay po namin. Dahil napakahalaga po itong relasyon namin sa iyo, Panginoon Diyos. Maging persistent kami sa aming pagiging pag-usap sa inyo, maging bold kami, Panginoon Diyos. May confidence kami dahil may relasyon na po ang bawat sa atin sa inyo dahil pwede kami lumapit sa anumang oras sa panahon sa aming buhay. Sa aming mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon Diyos, kasama namin kayo. At ang mga request namin ito, Panginoon Diyos, sa inyong pangalan ay sinasagot niyo, Panginoon Diyos. Dahil yun po ang mabuti at makakabuti sa bawat sa amin dahil yours will be done, Father. Thank you for your word. Thank you for your message this morning. Tanggapin po natin ang paspas ng Panginoon. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang pangwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin, sa Kanya kapurihan, karangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakapayapag sa Lord. Maraming salamat. Ton, sabi nga